MP lang po. MP, gusto ko pero lang ang tawag sa akin. In fact, maski merong taon ako nagsilbi sa gobyerno ng undersecretary sa mga pagtitipon na ako yung tinatawag na honorable. Lagi ko sinasabi ko tawagin na honorable. Always treat me as the same, as equal as you. Na ako lamang ay nasa gobyerno dahil meron akong mas malalim na obligasyon as responsibilidad sa ating bayan. Ang reforma kasi na binabanggit ko kanina ay inulit ko. Usually sa huli ko ito binabanggit. Ang tanong ng pagbabago. Ang tanong ng pagbabago ay hindi tanong kung ano ang pagbabago, kundi sino ang pagbabago. At sino ang pagbabago? Tayo yan. Ikaw, ako, tayo ang pagbabago. Dahil sa aking 8 taon, dahil hindi ako taga-gobyerno, hindi ko ako civil service, civil executive service officer, no? Ako'y naatasan lang at lumalabas na attorney kasamang Edwin na lumabas kami voluntaryo dahil hindi rin ako nag-apply sa aking posisyon sa DILG at sa DepEd. Sila po'y nakiusap sa akin na sila'y samahan ng panahon ni Presidente Duterte. Then eventually, nung natapos ang term ko, si Vice President Sara naman, na hindi pa ako pinagpapahinga, gusto niya tumulong na kagad sa DepEd. So yung ako talagang galing sa pribadong sektor at ako yung nagbabalik sa pribadong sektor. Mabigat sa akin dahil walang taon po ako sa gobyerno, dahil itong buwan na nagkampanya sa aking probinsya ng Surigao del Sur dahil nakakita po ako ng isang pagkakataon na magdala ng tunay na pagbabago. Alam ni Edwin yan, alam ni Kawili, at iba natin kasama dito, ang aming pinoporma noon ay tumakbo sa pagkasenado. Kaya lang, nung nakakita ako ng oportunidad, ang Senado kasi is policy making for government. Nakita namin maayos, makatulong, makatulong sa polisiya. Pero nung in-offer sa akin ang pagtakbo ng gobernador ng Surigao del Sur, mas nakita ko ang mas magandang pagkakataon para magpakita ng totoong reforma sa ating bayan. Bakit? Dahil labas po sa mga bayan at probinsya ng BAR, ang Surigao del Sur na po, na bayan ng aking ina ko, isang Verano, Epimako Verano Densi. Ang aking lolo, ang pinakaunang senador na nagmula sa Mindanao, si Senator Felixberto Verano. Nakita ko po na ang aming probinsya lugmok na sa kahirapan. Problema ang ekonomiya at 25 taon na pinunuan ng isang dinastiya. Halimbawa po, alam niyo naman po ang Angel's Burger. Ang Angel's Burger ay pagkain ng mahirap. May isang bayan po doon hinatuan. Pagdating ko doon noong Nobyembre 2024, 2 po ang Angel's Burger na branch. Pagbalik ko noong Pebrero, 1 na lang. Ngayong Hunyo, wala na pong Angel's Burger. Ano pong ibig sabihin to sa pananaw ng ekonomiya? Walang pera ang tao na pambili maski Angel's Burger. Ang mga graduate doon, maging summa cum laude ka o magna cum laude ka, kung wala kang pera para lumabas sa probinsya at pumunta ng Davao, Butuan, Cebu o Maynila, isa ka magna cum laude na walang trabaho sa probinsya. 2 magna cum laude po ng Surigao State University or NEMSO ang aking nakausap doon. 2 taon na sila, isa 3 taon na walang trabaho. Magna cum laude. So napakagandang ehemplo sana sa aking pananaw na kung ako'y nakaupo doon, maipakita ko ang totoong reforma, mapakita ko ang totoong pagbabago, kung mapakita ko na isang naghihirap na probinsya, mapaganda ko ang buhay ng tao. Yung sinasabi ni Senator Attorney Hinlo, bilang isang ekonomista, ako po ekonomista, tama po yan. Of course, yung sa akin, ibang version lang, no? Ibang version ng state farming, no? Or state agriculture management. Dahil yan din sana ang gagawin ko sa Surigao del Sur. You know why? 60% ng mga basakan, anong tawag sa basakan sa Tagalog? Palayan doon, ay walang tanim. Ang Surigao del Sur ay isang probinsya sa Caraga na may pinakamaraming palayan sa buong Caraga. Pero pag tinignan mo ang statistika, ang Agusan del Norte, del Sur, dinagat na napakaliit. Ang Surigao del Norte, pataas ang ekonomiya nila sa agrikultura, sa pangingisda, sa investment, sa employment. Pero pag tinanong mo,
ang tinignan mo statistika sa Surigao del Sur, down, pabagsak ang palaya, ang pagtatanim, bagsak ang pangingisda, bagsak ang investment, bagsak ang employment. So, yun sana gusto ko ipakita ng reforma. Sa kasamaang palad, ako'y nagbakasakali na ang tao ang mag-iisip sa kanilang sarili na magreforma, na kailangan palitan ang dinastiya. Sa kasamaang palad, pera pa rin ang nanaig. Kahit ako, disente na aking kampanya, pero sa dulo pa rin, nandun pa rin ang bilihan ng boto na sa aking prinsipyo hindi ko gagawin. So 3,000 to 5,000 per voter for governor po ang bilihan ko. Wala po ako nun. Nakakuha ko ng 100,000 votes, sabi nila sa akin, nagulat sila na despite the fact na hindi ako namili, nakakuha ko ng 100,000 votes na malinis. Na ang tao, kailangan na nakakita na nila ang pagbabago. May nakapagsabi din sa akin na yung 100,000 na boto ko, yun lamang na nakarinig sa akin. Dahil ang Surigao del Sur po kulang ang 7 buwan para maikutan ng buong probinsya. Maraming lugar po ako hindi talaga napunta, kulang po ang 7 buwan na pagtututo. Kaya, nandito ako ngayon sa Maynila. Dahil po ako naging gobernador, hindi nyo na ako makikita sa Maynila. Dahil ako, focus talaga ako. In fact, doon sa reforma na, kaya lalo sinasabi, ang pagbabago tayo. Ang sistema po mga pangalawa. Bakit? Explain ko kanina, di ba? Bakit nandiyan yung corruption? Para mawala yan, dalawang bagay ang kailangan natin na reforma. Una, reforma sistema, hindi at reforma sa tao. Bakit? Kasi pag nandyan ang corrupt na sistema, kahit nandyan yung tao na malinis, ang corrupt na sistema ang magpapatuloy sa korupsyon sa buong bayan. Kung nandyan ang isang corrupt na tao at ang sistema ay malinis at inayos, gagawa ng paraan ang isang corrupt na tao para mapagnakaw sa bayan. Kaya ang kailangan natin ibahin, ang sistema at ang tao mismo. Hindi ako magmamayabang, pero nagawa po namin sa DL sa aming maliit na kinaya. No? Reforma sa tao sa loob ng DLG. Dahil ako'y galing sa privado at ako'y corporate, naging Chief Executive Officer at Chief Finance Officer, na-reforma ko ang pananaw ng tao doon. Naging professional kami sa mga meetings namin, sa pagdalo ng meetings on time, pati na rin ang mayor at gobernador aming na disiplina. Sa kasamaang palad, sabi nga ni kasamang Edwin, ang pagbabago nagiging negative din. So nung nawala kami, naging negative na rin. Reforma sa eleksyon. Akala ko dati maayos si George Garcia. Hindi pala. Inayos niya ang eleksyon natin para kumabor sa mga alyansa at nakita po namin yan sa actual results. Kasi doon may makikita ka na 2,800 votes yung boto niya. Nung natulog na, kinabukasan, naging 2,600. Yung mayor namin sa Bislig, natulog siya, 28,000 yung boto, pagising niya, naging 25,000. So, meron talagang problema sa computer. Pangalawa, paano ko nasabi na walang ano sa reforma si George Garcia? Alam niyo ba, noong 2016, may joint memorandum circular ang Civil Service Commission at ang COMELEC noon na pinagbabawal nila magkampanya ang barangay officials. Sinabi ng civil service yan, kasama. So, dalawang constitutional body na nagsasabi bawal magkampanya ang barangay officials dahil kailangan sila ay apolitical or independent. Anong ginawa ni George Garcia? Just by a minute resolution of the COMELEC. In other words, sila lang ang desisyon. Hindi na nila kinausap ang Civil Service Commission. Ano sabi nila? Pwede magkampanya ang barangay officials. Nung ginawa nila yan, doon ko nakita na hindi reforma ito si George na kailangan niyang gawin yan kasi alam niyo kung bakit? Kailangan nilang pagkampanyahin ang barangay officials para sa alyansa kasi natatalo na sila on the ground ng Duterte. Yes. So binigyan nila ng tsansa ang mga barangay officials magkampanya para sa alyansa ni Marcos. So nakita ko hindi talaga siya pro-reform. So lahat ng sistema sa pagpili ng tamang tao, hindi na natin nagamit. Itong reforma, inimbitahan ako muna ni Kawili. Salamat Kawili, no? Of course, si Bibi nag-invite sa akin eventually.
Alam niyo po, yung walang buwan, personal sa akin to, no? Yung walang buwan na nag-save ako sa gobyerno was a very humbling experience. Alam ni, nabanggit kanina ni kaibigang Doc Edwin na taas ang aming kanang kamay ng kami kabataan. Anong nagawa namin kagandahan sa kabataan? Alam niyo ba noong araw, noong 1990, ang public school system nagpapabayad ng tuition fee? Noong 1990, nagpabayad ang mga magulang sa public school. Anong ginawa namin ng kabataan noong 1990? Sinabi namin sa DepEd noon na ayon sa konstitusyon, wala ka dapat babayaran isang 5 sa public school system. Nung pinaglaban namin yan, the following year, dineklara ng gobyerno na hindi na magbabayad isang 5 ang public school system. Kasama po ang nagpaglaban sa reforma niya. Malalim po ang takbo. Hanggang sa panahon ni Noynoy Aquino, lumalabas pa rin ako. Nagrarally pa rin ako. Nagsusunog pa rin ako ng FEG until 2015. Natatamaan pa rin ako ng host. Matalino na ako ngayon pag mayroong rally at host kasi ang host may kulay lang. Kung aktivista kang tunay, hindi ka magsusuot ng puting damit. Bakit? Pag hinost ka may kulay at nakitang may basakang kulay red, huhulihin ka kasi isa ka sa nag-rally. Ako, kaya dapat pag magrarally kayo, kulay itim. Para pag binuhusan kayo tubig, walang kulay na makikita, hindi kayo huhulihin. Ganyan kalawin yung aking pagiging aktivista. Naging humbling experience ako sa gobyerno kasi although nakakapagsalita ako hinay-hinay, ang mga kasama ko na gaya ni Edwin, ng aming barkada, doon lang ako nakakapaglabas ng aking saloobin sa nangyayari sa gobyerno. Dahil since kasama ko sa gobyerno, hindi ko pwedeng atakihin ang nakaupo. Marami akong nakita kalungo, lalo na ang pinakamasakit na experience ko sa DepEd. Pinakamasakit na experience ko yan. Pag ikaw ay straight, gagawan kanila ng kwento, sisiraan kanila, wala kang kalaban-laban. Anong reforma ko dyan? Sa infrastructure system. Sa infrastructure and school buildings ako design. So nilagyan ko na maayos yan. Sinuspindi ko yung division chief ko ng 6 months. Kasi nagkukurang ko. Pero yun lang ang kaya kong i-reforma. Pero ang mahirap doon, pinakamahirap doon, sa DILG okay pa eh. Pero sa DepEd, alam nila na straight ako eh. Kasi lahat ng mga kalokohan, hindi lalabanan ko, hindi ko pinapansin. Gagawan ka ng kwento. Pati ang hindi mo kilala, gagawan ka pa rin ng kwento. Kaya stressed ako for 2 years. Actually, gusto ko nang iwanan sana si VP nun eh. Kaya alam, hindi ko pwedeng gawin nun kasi inalisan ko si VP. Gagawa rin sila ng kwento daw, malis yan. So, yun ang pinakamahirap, no? Kaya importante sa reforma, sistema at tao. Idideklara na yun, never ako yumaman sa gobyerno. Kaya yung eleksyon ko sana, kung nanalo akong gobernador, hindi ako kailangan magnakaw. Kasi yung ginastos ko, yung sobrang pera ko lang na pwede kong gastusin. Kung nanalo ko, wala akong kailangan bawiin. Yung sweldo ng isang government official, ano na ako dyan? Happy na ako dyan. Alam niyo ba ang sweldo ng isang undersecretary or governor? 150 a month neto. Neto ha? So mga 200,000, so neto ka ng 150. Happy na ako dyan. Bakit? Ano bang gastos ko buwan-buwan? Umaabot ka ng 30 to 35,000 kuryente, tubig para sa mga bata. So meron ako savings na 100,000 naman yung undersecretary ko. Kaya pwede ko kayong librehin noon. Nakilibre ako noon. Kasi nakukumplit ko na sa utak ko. Alam niyo ba, accountant ako at ekonomista. So, yung mga pera, nakukumplit ko na dito, kaya ko man libre. O di ba, Edwin? Pag kumakain tayo, ako nagbabayad. Computer na yan dito. So ako, mamamatay ako malinis ng puso. Napaka-importante ng reforma sa atin. Salamat, Double B. Kasi sa sobrang very humbling experience ko sa gobyerno at sa kampanya, medyo naging matahimik ang buhay ko. Na medyo lumingit ang init ng aking dibdib para sa pagbabago ng ating bayan. Na minsan, for the first time sa buhay ko, minsan ang isip ko na,
dito mga nakaraang buwan sa ating pag-iisip. Na talagang wala nang pag-asa yung ating bayan. Na siguro i-open yung sarili ko na siguro mga ibang bansa. O manahimik na lang kasi wala nang pagbabago mangyayari. Pero dahil sa reformang ito, dahil sa pagpunta ko rito, at nakita ko ang inyong mukha, naramdaman ko ang init na yung dibdib, lumaban muli tayo